Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangang-hangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Nakalulungkot na sa halip na matuwa dahil may pinalaya mula sa karamdaman, naisipang maghanap ng masasabi o maisusuplong laban kay Jesus ng mga kalaban niya. Nabunyag tuloy ang pagkakaroon ng double standard ng ilang mga tagapamahala ng sinagoga. Kapag sa ibang karaniwang tao, napakahigpit. Ngunit kung sa kanilang pansariling pakinabang, wala silang pakundangan, labagin ang sinasabi nilang mahigpit na kautusan. Sinabihan siya ni Jesus sa ganitong tuwirang pananalita upang hamunin siyang magbagong buhay sapagkat hindi kinalulugdan ng Diyos ang pagpapaimbabaw. Pagsasagawa. May inurasan ba ako sa paggawa ng mabuti sa Diyos at sa kapwa? Sinisikap ko bang iwasan ang maging plastic o mapagkunwari?